Filipino Certified Meat Lover. Pero, kakain ka ba kung ari na ng hayop ang ihahain? At ang sabi, kapag tumikim ka raw nito, gaganahan ka sa labing-labing. I wonder. Kaya naman po ngayong gabi mga ka-wonder, ang bibida sa ating mga hapag, mga ari ng hayop. Nako, talaga namang kakaiba ito. Kaya ngayong gabi, sabay-sabay nating alamin. I wonder. Mga pagkaing ari ng hayop, paano pinasasarap ni Juan? Patok online ang mukbang videos ng ka-wonder nating si Diego o mas kilala bilang Jigs TV. Paano ba naman kasi ang mga nilalantakan niya? Naglalakihan na, nag-uumapaw pang mga lutuing putok-batok. Pero ang video niyang ito kakaiba. Ang bida kasi sa kanyang mukbang, ari ng babaeng baboy. Hello mga ka-wonder! Nandito ngayon tayo sa palengke ng Lipa dahil maghahanap tayo ng ari ng baboy. Tingnan po natin kung may mabibili tayo. Tara! Mula Batangas City, dumayo pa ng Lipa City Public Market si Diego para maghanap ng ari ng baboy. Bihira lang daw kasi ang nagbebenta nito. Ate, meron kayong yung ari ng baboy, yung babae? Wala po. Sige po. Thank you po. Ate, meron kang ari ng baboy. Ano? Yung ari po ng baboy. Wala, yung tinatapon na lang sa madaling araw. Matapos ang ilang minutong pag-iikot, Ate, meron kayong yung ari ng baboy? Yung Meron. Magkano po ang kilo? 150. sa mga tindera na aming napagtanungan, si Julieta lang ang may tinda ng ari ng babaeng baboy kasama ang iba't ibang laman loob ng baboy. Ay gusto ng taong bilhin ang ari ng baboy kasi masarap daw 'yon. So ito mga ka-wonder, pag bumili kayo ng ari ng baboy, hindi makakabili kayo ng ari lang. May kasama siyang tumbong. Ang kukunin natin ngayon, itong mismong ari lang, gugupitin natin. Isa-isang gugupitin ni Diego ang tumbong para maihiwalay sa ari. Mas mataba yung mabibili nyo ganito, mas maganda, mas masarap yan. At saka ito hugasan ng mabuti para matanggal ang masangsang na amoy ng ari. Para siguradong malinis ang ari bago kainin. Hugasan po natin sa suka at saka asin. Nakakatulong din yon makapagpaalis ng panghe at saka ng lansa. Kapag nasiguro ng malinis ang ari ng baboy, pwede na itong pakuluan. Lagyan lang ng laurel, paminta, atsuete, onion leeks, sibuyas, bawang. Saka isa lang sa apoy ng mahigit kumulang 1 oras. Eto na mga ka-wonder, yung ating pinakulo na ari ng baboy. At atin naman itong gagayatin para ihawin. Matapos gayatin, itutusok na ang ari ng baboy sa stick. At saka iihawin. Habang iniihaw, papahiran ito ni Diego ng espesyal na sauce para maging mas malasa.
Makalipas ang ilang minutong pag-iihaw, pwede nang lantakan ang inihaw na ari ng baboy. Eto, luto na yung ating inihaw na ari ng baboy. Titikman na natin. 2 stick agad. Unang subo para sa inyo mga ka-wonder. Yung lasa mga ka-wonder, kung kayo nakakain na nung puno ng tenga ng baboy, ganon-ganon po yung lasa. Masarap siya. So pig's vagina is actually a protein-rich food and it can be consumed, no? As long as it is thoroughly prepared. Dineodorize siya using salt, suka, and other herbs and spices para mawala yung unnecessary na amoy niya. And at the same time, it should also be thoroughly cleaned ng talagang maayos and kung pwede, alisin yung parang mga buhok-buhok dun sa part na yun. Pero di lang daw pang laman tiyan ang pig's vagina, may paniniwala raw ang mga matatanda dito sa Batangas na kapag kumain daw ng ari ng baboy ang isang taong bulol o pilipit ang dila, tutuwid daw ang kanyang pananalita. Nakilala namin dito sa Batangas ang ka-wonder nating si Ariel na magpapatotoo raw nito. Hindi ako marunong nahihiya ako mag-recitation sa harap ng gawa ng yung R, hindi ko masabi. Ariel, ang hirap Radyo. Kaya naman pinakain daw siya ng kanyang ama ng inihaw na ari ng baboy para masolusyonan ang kanyang problema sa pananalita. Ang tatay, lagi pag may handaan, kinukuha yung ari ng baboy. Tapos iniihaw, pinapakain sa akin para dumalis yung pagkatat ko. Para magdire-diretso yung salita, pinakain ko naman. Sige nga, subukan mo. Radyo. O, di ba? Nakuha mo galing! Matapos ang ilang taong pagkain ng ari ng baboy, ang pananalita raw ni Ariel tila tumuwid. Radyo. Kaya siguro natuwid din yung aking pagsasalita. Nakatulong din yung dahil sa dami ko nakain Kaya lang na-over siguro, napadaldal ngayon. Pero I wonder, totoo bang nakapagpapatuwid itong magsalita gaya ng nangyari daw kay Ariel? This is more of a myth kasi regardless of what you eat naman, it affects the body but not the ability to have proper speech. If we have speech difficulties, it's best to consult with a speech pathologist para makorek yung proper speech natin. Hindi man sumasang-ayon sa iyo, Ariel, ang pag-aaral. Ang pagkain ng ari ng baboy, tila parte na ito ng mayamang kultura ng pagkain na nagpasalin-salin sa Batangas. Tabo ko to Ba't nasa'yo? Ay, ano to? Parang Pero I wonder, kaya pa kayang pasarapin ang ari ng baboy? Tutulungan daw tayong i-level up ito kasama ang Cooking in a Master, food content creator na si Hazel Sheppy. At sa aming pagbabalik, ari ng kambing. Mabisa raw na pampainit ng labing-labing. Susunod ang lahat ng iyan sa I Wonder. Ang ari ng baboy hindi lang daw pwedeng kainin, pwede pang pasarapin. Para patunayan yan, hinamon namin ang tinaguri ang Cooking in a Master at food content creator na si Chef Hazel. Ma, ayan, kapag malapit na masunog yung bahay natin. Ang ka-wonder nating si Hazel Anunuevo o mas kilala bilang Hazel Sheppy sa social media, patok online dahil sa kanyang mga nakatatawang cooking video. Kailangan maraming kulam. Ayan, pati yung legs, kukulamin natin. Sa ngayon, mayroon lang naman siyang 2.1 million followers sa Facebook at 2.9 million followers sa TikTok. What's up mga ka-I Wonder? Challenge ako ng I Wonder team kung anong dish ang lulutuin natin for today's video. Isang mystery ingredient daw to. Ano kaya yun? Oh, tabo ko to Oh, ay, anyway, ay ano to? Parang pero anyway, kahit ano pa to, lulutuin natin to at challenge accepted. Aba, mukhang wala talaga inuurungan si Chef Hazel pagdating sa kusina. Sige nga at pakitaan mo na kami ng cooking skills mo. Parang panghilita. Tapos, maraming buhok. So, ang gagawin natin dito, syempre, kung mabuhok, ayaw naman natin kumain ng mabuhok. Kailangan natin ng
Kailangan talagang kulong-kulo at talagang mawala yung bad smell. Pagkatapos, lalagyan ito ni Chef Hazel ng onion leeks, sibuyas, luya at bawang. Pagkatapos yan, syempre lalagyan natin siya ng whole black pepper. At syempre, hindi mawawala ang asin. Ayan. Pakukulan ito ni Hazel ng 15 to 20 minutes. Ayan, titignan na natin. Ngayon, malambot na siya. Aahunin na natin siya sa kahirapan. Pagkatapos maahon sa kahirapan, maahon sa kaldero, hiniwa ito ni Chef Hazel ng manipis. Ang gagawin natin dito ay pork tausi. So ngayon, ang gagawin naman natin ay ipiprito natin tong tokwa. Kapag golden brown na ang tokwa, hahanguin ito at saka hihiwain. Sunod na ipiprito ang ari ng baboy. After natin makayumanggi ang ng baboy, ngayon magigisa na tayo. Siyempre, uunahin natin ang wangba. Sunod na ilalagay ang luya, sili, bell pepper, ari ng baboy, suka, toyo, paminta, tokwa at oyster sauce. Chef, pulutan naman dyan! Sandali! Eto na! Good. O yan, pulutan. Solid. Sarap. Medyo chili. Bagay na bagay sa pampulutan. Pulutan talaga siya. Hindi ko masasabi kung Thai part or ano eh. Sarap. Lasang ulit. Maskarata ito ng baboy. Matapos ang tikiman, time to reveal na! Kinain ninyo, baboy yan. Masarap, tsaka di mo maano dahil... Gulat ako eh. Yung pala yung kinakain namin eh. Masarap ah. Susunod, bat and balls ng kambing, mabisa raw na pampainit ng labing-labing. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder! Dito sa Gimba, Nueva Ecija, kambing daw ang sikreto ng ka-wonder nating si Ben. Kaya kuhang-kuha raw ang kiliti ng misis niyang si Maricel at ang luto ang pinispisan ng ari ng kambing. Dito ko nahuli kaliti ni misis sa ng kambing. Iba raw kasi talaga ang sipa ng pinispisan sa kanilang labing-labing. Pagka may halo ng kambing, nakapagpapainit po talaga to. Lalo na pagka nakakain ka nito, masusubukan mo na mag-iinit talaga katawan mo. Lalo na pagkatabi mo na si misis. Bida ba nga ni Ben, noong kabataan niya, talagang lapitin daw siya ng chicks. At ito raw ang hot secret kaya nakaapat na supling sila ni misis. Pag halimbawa nakakain ako ng ganot na tikmang ko rin at talaga naman na iba yung aking pakiramdam din. Sa sobrang pagka-effective nga raw nito sa mag-asawang Ben at Maricel, inihain na rin nila ito sa kanilang MIBE karinderya. Tip ng mag-asawa sa ganitong negosyo, mas makatitipid daw kung buhay na kambing ang bibilhin. Ang 16,000 pesos kasi na kambing sa palengke, halos 4,000 piso na lang daw ang halaga kung buhay. At ang sikreto raw sa binabalik-balikang putahe, nasa pagkakatay. Yung po ay itinatapon po namin, kahit po gapatak ng dugo ng kambing na ito ay ala po kaming isinasama. Mga ka-wonder, magluluto tayo ngayon ng pinispisang kambing. Akalain nyo ba na 3 lang ang main ingredients sa lutuing ito? Siling berde, sibuyas at ang laman loob ng kambing. Unang hihiwain natin ay ang laman loob ng kambing. Hiwain lang ang mga sangkap ng maliliit at pwede na itong idiretso sa gisa. At ang ari ng kambing, isasama rin daw ang balat. Cooking time! Kaunting pasensya lang sa pagigisa mga ka-wonder. Mas makunat daw kasi ang laman loob ng kambing, lalo na ang balat nito. Hahaluan ng siling berde at kapag manikit-nikit na sa kawali, pwede na itong hanguin. After 30 minutes, tapos na po ang pinispisang kambing. Pwede na po natin i-serve.
Paglilinaw nila ang ari ng kambing, special request lang daw ng kanilang mga suki. Hindi raw ito regular na nakahalo sa kanilang lutuin. Usapang pampainit lang din naman ang ka-wonder nating si Cristel. May secret ingredient din daw sa kanilang itinitindang ulam. Nakatikim na ba kayo ng kilawing ari at mamariglans ng kambing? At I wonder, totoo nga kayang aphrodisiac ang ari ng kambing? Alas 4 pa lang ng umaga ang ka-wonder nating si Mike. Imbes na kape ang kasalo, kambing ang mabusising inaasikaso. Kaya ang pahirapang supply sa ari at mamariglans ng kambing, isang tawag lang sa kanya, matik mayroon agad. Ang per kilo po nito, 580 po. Ari ng kambing sa itlog, isa lang yan, 580. Kasama na rin yung balat na may kasamang laman din siya. Isa sa kanyang sinusuplayan ang Tita Au's Bat and Balls na 25 taon na naghahain ng iba't ibang exotic food sa Marikina. At ang main menu nila, ang kilawing kambing. Binabalik-balikan nila dito ang kilawing ari ng kambing dahil sa kakaibang lasa niya at kakaibang ingredients. Ang madalas daw pumapakyaw ng kilawin nilang kambing, mga lalaki. Paniniwala kasi nila pampagana ito sa kama. Ang sabi nila, pag kumain daw sila ng kilawing ari ng kambing, mas nagiging wild. Wild sila pagdating sa kama. At yung mga meals nila ay satisfied naman. Kaya ang macho gwaping naka-wonder nating si Evo, na ilang taon nang matamlay raw ang buhay pag-ibig. Dinayo pa ang Marikina para sa kanyang espesyal na pakay. Buhay pag-ibig ko? Ay, kaya nandito ako eh. Para alam mo yun, ganahan daw. Nabalitaan ko kasi rito, nagpapainit daw to ng katawan. Matagal-tagal na hindi umiinit yung katawan ko. Si Evo, proud entertainer sa bar at iba't ibang celebration. Ay, Ate Cristel, aba, balita ko meron ka dito pampagana. Ito ba yung ano, yung... Ng kambing. Ito yung pampainit ng katawan, Ate Cristel. Oo. Parang gustong-gusto ko yan, ha. Simpleng-simple lang daw ang proseso ng pagluluto nito. Ang mga magical ingredients gaya lang sa tradisyonal na kilawin. Sibuyas, siling labuyo, luya na pantanggal ng lansa, siling berde, kalamansi imbes na suka. At syempre pa, hindi mawawala ang ari at mamariglans ng kambing. Dahil karne, kinakailangan pa rin lutuin sa apoy at ang proseso, pag-iihaw. Tip ni Cristel, kung mabilisan, okay naman daw mag-ihaw sa gas stove. Hindi naman daw ito maglalasang gas at usok basta't alalayan lang daw sa bantay. Pag medyo brown na siya, hindi naman natin kailangan sunugin kasi papait siya eh. Okay. So, kailangan ikot-ikot natin siya para hindi siya maano ng apoy, masunog ng husto. Mga ka-wonder, hindi basta-basta ang kilawin na ito, ha? Balat pa lang daw kasi, sapat na. Panigurado, Ate Cristel, daw. Napakarami na napatayo na naman. Ay, oo ka. Hindi lang napatayo. Marami na rin nailabas. Ayo! Pag samasamahin lang ang mga sangkap, mas maraming kalamansi, mas masarap. Kaya basta nakasanayang kilawin na suka ang pampaasim, dito kalamansi lang ang gamit. Ito rin daw kasi ang mas magpapalambot at magpapalitaw sa linamnam ng karne. Medyo ibabad natin siya mga 3 to 5 minutes para kumapit ang kalamansi. Ready to serve ang kinilaw na ari ng kambing. Alam mga ka-wonder, ngayon ay titikman na natin ang kinilaw na kambing. Yung magpapainit sa katawan ko. Sana maramdaman ko to. Ewo, share mo naman ang lasa niyan. Ibang-iba siya sa mga kinilaw eh. Masim-masim na malambot kasi gawa ng kalamansi. Tapos medyo maanghang, gawa ng silit, luya. Pero wala siyang kalansa-lansa. At ang pakiramdam, Evo, kumusta naman? Wow! Ito, nag-iinit na yata ako. Naku po, at ayan na nga. Ang kilawing kambing, win na win daw sa lambing. Oh, yes. Kaya itong si Evo may papasalubungan pa yata. Pero teka, saan mo dadalhin yan? Oy, Evo, bakit parang familiar ako kung saan yan?
nandito ka nga! Pero I wonder, may epekto nga ba ang pagkain ng kinilaw na ari ng kambing sa labing-labing? Abangan mamaya! Samantala, kakayanin ko kayang kainin ng kilawin na ito at ang UH Barkada, game na game sa hamon. Kailangan namnamin mo. Special delivery pala ng ka-wonder nating si Evo itong kinilaw na ari ng kambing. Naku naman, Evo. Happy birthday. Ano yan? Gusto ko lang pati sa'yo yung kinilaw na ang kambing. Angelica, dali! Igantik mo. Hindi pa ako makain ng Dali! Gusto birthday mo daw eh. Isa lang. Anjo, sabi ko help. Ewan ko sa inyong dalawa. Ang sarap. Hindi, piliin mo yung Masarap, diba? Amiso, kumain ka na ito. Hindi ako mahilig sa kinilaw. Sabi mo sa akin, favorite mo yun. Naku mga ka-wonder, parang kakaiba naman itong pa-birthday nyo. Fairness, masarap ang kinilaw. Kailangan namnamin mo. Pero teka, totoo nga ba ang paniniwala ng iba na nakapagpapainit ng katawan ang kinilaw na ari ng kambing? Kumusta naman Igan and Anjo? May paniniwala po sila na pag natikman niyo daw po ito ay mag-iinit ang katawan. Yes. Di interview mo kung maya-maya. Kailangan ba agad-agad? Agad-agad? Hindi, paniniwala lang siguro yun. Naku, at nilantakan na rin nga ng unang hirit barkada. So, when it comes to your goat testicles and goat penis, sabi nga nila, it does contain itong L-arginine. So, L-arginine along with other micronutrients that we can find in protein-rich foods, these can help in boosting the sex drive of a person. Positive mga ka-wonder, abay perfect na panlabing-labing nga itong kambing. At safe bang kainin ng ari ng hayop? Since it is an organ meat, it should be eaten in moderation. And especially since it is a delicacy for those diagnosed with elevated uric acid levels, it's better to limit. So kasi ito ay mataas din sa purines, yung nakakakos ng gout. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo rin po ang aming mga social media accounts ng iWonder. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi, 8 p.m. sa GTV. Alam mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!